So ayun, welcome dito sa pangatlo nating tutorial ng ah, paggamit nitong Excel program natin. So meron akong medyo marami akong binago dito na features. So tsaka may dinagdag din akong lalo dito sa may loadings. So meron kasi nagsuggest sa atin na may kulang. So dinagdagan na lang natin. So ito, inayos natin tong sa concrete, steel, tsaka masonry, tsaka wood. So dinagdag natin siya para flexible yung Excel natin. So ayan, tuturo ko na lang mamaya kung paano natin gagamitin. So start na natin. So yun, sa home uli natin. So ayan, pwede nyo i-edit to para kumbaga kung i-print nyo siya, so ready na siya. So itong project na tuturo ko sa inyo ngayon is itong recent project ko lang na proposed to two-story residential with roof deck. So kaya ko ito yung napili kong ituro kasi merong nag-ask sa akin na may nag-ask sa akin na na kung pwede ako mag-try ng ibang style ng roofing. So dito gable pa rin naman siya, pero meron akong gantong truss. Ayan, yung buo na. So ayan, na natin, demo na natin. So yun, sa project details niya. So ito, sa roof mean height for wind calculation. So dalawa yung truss natin dito, truss 1 tsaka truss 2. So ito yung mga levels. So story height based dun sa plan. So yung footing natin is 1.5. Then yung ground floor to second floor is 3.5. Tapos sa second floor and to roof beam 2.8. So yung so ito nga pala. So may roof deck tong project natin na to. So yung may part na roof deck, tapos merong nakatras siya. So ayun. So kaya na dito meron tayong parapet na 1.04 ay 1.04. Then yung isa is sa roof natin is 2.24. Yan. So ito yung sa roof truss 1 pa lang natin to. So makukuha natin na na truss height is 2.24. Tapos yung roof slope natin is 14.21. Then yung purlin spacing natin is yung common is 0.6 meters. Then truss spacing natin dito is 2.3. Tapos yung truss 2 natin, so ito pakita ko lang sa inyo saan yan. So ito yung truss 2 natin. Ito pwede kong drawingan to. So ito yung truss 2 natin, hindi pa nakita. Ito. Ayan. Ito yung truss 2 natin. Ito yung truss 1. Ayan. Tapos ito yung roof deck natin. Ayan. So, balik tayo dun. So, dito, ayan. Ganun pa rin naman yung niya. Yung tawag dito, yung levels niya. Tapos ayun, mababago lang dito is may roof apex tayo. Then ayun, ang natin is total truss natin, truss base is 3.96, then truss height is 1.53. So makukuha natin roof slope is 21.12.
Then yung purlin spacing, so yun pa rin 0.6. Tapos ito mas mababago lang kasi medyo masinsin na to kasi maliit lang naman yung air, yung pagkakabitan, so 1.2. So ayan yung ano natin, project details. So structure category, so standard occupancy structure tayo. Then sa project location natin, ito ay sa Silang Cavite. Then yung earthquake natin is zone 4, wind is zone 2. So makikita natin mamaya sa loadings yung value nila. So ito yung pinaka parang diagram. So ang near source fault niya is 9.8 kilometers. Ayan. Tapos yung wind niya is 250. So punta tayo sa loadings. So sa loadings, ayan, makikita natin, magre-reflect dito yung story height. Then ito, so ito, yun uli, not related uli siya dito sa Excel natin. Nilalagay lang natin sila, itong mga sizes na to, for initial inputs. Then, ayan, ito yung mga ano natin, specification. So 20.68 megapascal yung ano natin, which is 3000 PSI. Tapos yung main yield strength natin, so main bars 415 or 60 ano, grade 60 na rebars. Then yung ano natin, yung secondary yield strength, which is yung para sa mga lateral ties tsaka sa ano natin, stirrups, 275. So grade 40. Then yung structural steel 248 MPa. So ito magagamit natin sa mga purlins and truss. So dito sa load analysis design parameters natin. So unahin natin dead load. So sa dead load, so member load muna tayo. So sa member load, ang ano natin is 6 inches. Ay ano, 6 inches yung size ng wall natin for exterior. So 8.86, tapos sa interior niya is 8.87. So yan yung ano natin. So para makuha yun, so yun yan, need mo ng height tsaka yung beam depth. So ayan, sa ganun din sa upper floor, so exterior, so ayan 7.46. Tapos interior natin, so di na tayo naglagay kasi ang gagamitin natin is interior partition. So dito yan sa floor load natin yan, no? Kasi ang ano ko dyan is yun nga, yung base dun sa plan niya kasi, ay wag tayo dito mag base, dun tayo sa structural, ay sa ano, architectural. So medyo iba, labo-labo din kasi yung yung mga ano niya, yung walling. So other ano way nun, gagawin na lang natin siyang ano, floor load. So gagamitin natin yung interior partition. So yun, parapet wall, so yun nga. So ang parapet wall natin is 1.04. Yan, 1.04. So 3.10. So double check lang natin. Yan, 1.04. So yun nga, may ano pala ako dito. Since yung ano nga pala natin dito, so yung pinaka parapet natin is steel. Steel yung gamit natin. So kaya pala walang value to. Ito kasi pang concrete kasi to, itong parapet na to. So ito gamitin natin steel railing. So height is 1.2. So wait lang, double check natin.
Sa atin nakita yung 1.2. So, yun, ito. Ito. Yung 1.2. So, yun din, same lang naman dun. So, may typo pala tayo dito. So, dapat ito 1.2. Yan, yung parapet natin. So, ayan, sa loadings. So, okay na tayo sa parapet. So, 1.2 yung ano natin. So, floor load natin is 0.125 or 125 mm yung ano natin, slab thickness. Then, yun nga, 3 kPa yung ano natin. Then, sa floor finish natin, ceramic or quarry tile, 20 mm on 13 mm mortar bed, so 0.77. Floor coverings natin, so none, wala tayong ano, hindi naman tayo magde-decking dito. Then ceiling system, so suspended steel channel system tayo. Gypsum board per mm thickness naman yung ceiling finish natin. Then waterproof membrane natin, liquid applied. Then sa MEP natin is 0.15 ang ginagamit ko. So ito yung sinasabi ko. So gumamit tayo ng interior partition. So 1 kN. So saan ba natin ako yung 1 kN na yun? So punta tayo dito sa may dead load. So ito siya. Yan. May sinabi dito si NSCP. So regarding do sa partition, so gagamit tayo na equal to 1 kPa. Since yun nga, hindi kasi nakaakma sa ano natin, sa beams natin yung ano yung walls, yung interior walls. So yan, sa furniture, sa 0.20 yung gamit natin. So total nun, yung total floor load is 5.28. So sa roof naman tayo, sa roofing, so yun nga, may roof 1 tayo, may roof 2. So dito sa roof 1, so ang gamit natin doon is 2.3 is yung spacing, tapos purlins is 0.6. So sa roof sheet natin is 0.19. Then makukuha na natin yung purlins loadings tsaka truss loadings. So pero sa truss loadings, so hindi pa natin siya talaga makukuha since i-design pa natin ngayon purlins. So ayan. So ito yung mga roof framing loading natin. So explain ko na lang mamaya. Then ito sa roof beam calculation natin. Then sa yung roof 2, so yun nga yung sa may bandang staircase. So 1.2 yung truss spacing. Purlin spacing is 0.6. Roof sheet is 0.19. So ito naman yung mga makakalculate sa purlins, yung mga loads na i-apply doon. Sa truss, ito yung mga i-apply. Tapos ito rin yung floor load calculation niya. So ayan, para makalculate natin yung total load na ilalagay natin sa beam. Tapos ito yung sa roof beam load calculation. So explain ko na lang mamaya yan. Tapos live load natin. So since residential to, so mga magagamit lang natin is basic floor area, restroom, balconies, storage, deck. Then sa dito naman sa ano natin, sa roof, so dalawa to. So meron tayong truss, meron tayong deck. So magagamit natin pareho. So ito yung mga dinagdag ko Nagdagdag kasi ako ng para sa pangalawang roofing kasi yun nga, nung una hindi ko siya nailagay
Tapos nito nga, meron dalawang magkahiwalay na roof. Di makakalculate yung isa. So, dinagdag ko to. So, ayan. Ngayon, sa roof live natin. So, ito yung mga makakalculate na i-apply natin sa purlins. So, ayan. So, times lang naman siya dun sa spacing ng purlins. So, 0.36 pareho pa rin. Since pareho lang naman yung value nila. Kumbaga mapa roof 1 or roof 2 tayo. So, sa trusses natin, so mababago to. Kasi nga, ang spacing ng truss natin magkaiba. So, yung isa is 2.3, yung isa is 1.2. Ayan. 1.38 yung isa yung 0.72. So, yun yung apply natin mamaya. So, ito yung sa roof beam load calculation. Sa roof 1. So, roof 2. Then, sa seismic na tayo. So, ayan. Ang natin, seismic importance factor. So, 1 kasi standard occupancy structure tayo. Then, SD. So, pinaka-common na natin for assumption natin since kung walang tawag dito, walang soil testing na kinandak yung yung client or yung contractor na nagpapagawa. Steep soil yun. Then nasa zone 4 tayo. Tapos seismic source type natin is A. Then ito yung dinagdag ko. So dito i-identify nyo muna kung anong yung structure mo nyo ba anong material siya. Kung concrete ba, steel, masonry, or wood. So, para ma-identify, parang ipipick niya alin dito yung kukunin niya. Kasi nga, iniisipan ko pa to kung paano ko siya masisimplify Kasi need mo pa rin kasi i-fill out to. Kasi nakadepende rin sa structure kung alin yung gagamitin yung system dito. So, ang gagawin nyo dito, kung ano man yung i-design nyo, kunyari, sabihin natin ito. Sabihin natin sa steel tayo. Ito, steel. So, kung magi-steel ka, so, sabihin natin yan, nawala. Sabihin natin moment resisting frame case 1 tayo. Ayan. So, dapat yung mga yung ibang material naka-NA para yun yung ipipick nito. Kunyari, sabihin natin steel nga tayo. So, ipipick niya yung steel. So, para lumabas yung value nun. So, ayan. So, may i-edit lang tayo dito pala. So, gawin natin itong yan. Ayan, mga ganyan para madali siya ma-identify. Ayan. So, i-upload ko ulit itong to. Kasi may mga na-edit ako. So, ayun. Ganun lang. Pili muna kayo nung material. Ayan. Ngari, concrete. Tapos, i-NA nyo yung mga hindi nyo need. Then, ang punta nyo is yung dun sa concrete. So, yun nga. Moment resisting frame system case 1 tayo dito. So, ito. Edit ulit natin ito. Ayan. So, kung para ma-check nyo pala kung ano yung mga value na to.
So, kung nyari, base nyo sa ano, punta lang kayo dito sa seismic. So, tapos, punta kayo dun sa, ayan. Nyari, dito tayo sa concrete. So, ito yung mga value niya. Nyari, case 1, special reinforced concrete shear walls, ordinary. So, nandito siya. Yung parang equivalent niya. So, para ma-gets nyo kung ano yung, anong system ba yun. Kasi case 1, case 2 na lang nilagay ko eh. So, para, kumbaga kasi masyado mahaba. Tapos, punta na lang ulit tayo dun sa loadings. So, yun nga, since ang redundancy factor natin is 8.5. So, sa concrete moment resisting frame system case 1. Then, yun nga, ang ano natin dito is, so 9.5 pala yun. Double check natin. 9.5 nga. Mali ako nang sabi kanina, 9.8 sabi ko. Then, ayun, makukuha niya is NA is 1, then yung NB is 1.24. Since medyo malapit nga to dun sa ano, sa kasi mababa na siya sa 10 eh. Then, ayun, yung height ng building natin is 7.8. Then, yun nga, yung since concrete frame tayo, so ang value ng structure period natin na CT is 0.0731. Then, ang T niya is 0.3412. So, yun, seconds. Then, wind load parameters natin is wind zone natin is 250. So, zone 2 tayo. Tapos importance factor natin is itong 1. So, same lang yun dapat dito. Then, exposure natin is B. Urban and suburban areas. So, para ma-check natin yan, so, meron tayong dito. Sa seismic and wind checker natin. Punta lang kayo dito sa isang link or dito. So same lang naman. Makukuha nyo pa rin. So try natin dito sa unang link. Minsan kasi hindi na available tong isa. So since nga free lang kasi to eh. So category 4 tayo. So, sa wind natin, isang area to. So, project location natin. So, Barangay Santol silang. Silang Cavite. So, ayan. So, 250 yung value niya. Pag seismic, so, Santol, silang Cavite. So, ayan, dito siya. Zone 4 tayo. So, ayan. Then, punta na tayo sa so, yun yan, 9.5 yan. So, try natin tong isa. Try natin tong isa. Tong Hazard Hunter. Kasi dito tayo may extract na na report. So, Santol silang. So, ayan. So, hanapin natin yung Santol. Ayan. So, ito yung Santol. So, ayan na lang natin. So, magka-calculate siya ng So, ayan. See result natin. Let's close to. So, dito, 9.3 siya. Yung value. So, hindi naman ganun nagkakalayo. Kasi yung
ginagamit ko kasi ano is yung fault finder. Wala na kasi sa browser ngayon yung fault finder eh. So naka-download lang siya sa cellphone ko. So yun yung ginagamit ko. KP-Box. So yun, ang ginamit ko is 9.5. Yun ang sinundod ko. So hindi naman nagkakalayo, ganun pa rin naman magiging value nun. So 9.3 to. Then ang meteorological hazard natin. So dito natin maano yung wind. So nasa 220 siya dito. Naka 20 years return period kasi ito. So yun yung sinod natin is yung sa isa na 250. Ganun pa rin naman eh kasi yung base dun sa ano natin. So 'di ba 220 yon. So punta tayo dun sa ano natin sa wind. So ayan. So base dito, 'di ba may 200 dito and 250. So yung base doon kay Hazard Hunter 220. 220 yung kph yung ano yung wind speed. Eh yung doon sa isa is 250. So kahit ano naman anin natin, so hindi naman tayo pwede bumaba. Kumbaga mas mababa dun sa 220. So syempre gagamitin natin yung mas mataas pa. So kahit anong gawin natin na basta yung value is lumampas na ng 200. So hindi na natin siya pwede gamitin. So matik doon na tayo sa susunod na pinaka malapit. So 250 to. So yun pa rin yung makukuha nating value. So 250 pa rin yung mga nandito. So hindi ganun kalaki yung difference. Kumbaga wala talagang difference. So ayun, nakuha na natin yung ano, yung mga data. So pwede natin tayo mag-view report dito. So ito pwede niyo tong gamitin na pang attachment sa analysis. Kumbaga ito, galing to kay PBox. Ayan. So, pwede yan yung maging ano nyo. So, ginagawa ko, nilalagay ko siya sa pangalawa eh. Ito. Dito wala siya, hindi ko na ano, kasi nag-suggest yung ano, yung client na kung pwede, ano, kasi medyo marami nga yung report. So, hindi ko na sinama yun. Pero, commonly, sinasama ko to. Ayan. So yun yung ano, yun yung parang process paano tayo mag-extract dito sa Hazard Hunter. Tapos yun, punta na ulit tayo sa ano, live. So yun, okay na pala tayo dito sa loadings. So ano na tayo sa next, i-apply natin siya doon sa Staad. So yun, ano na lang natin sa next video yun. So ayun, welcome ulit dito sa tutorial natin. So dito, ayun. So tapos na tayo dun sa ano natin. So sa guide natin sa Excel natin. So ngayon, magde-design na tayo. So punta tayo dun sa ano. So uunahin natin i-design is yung purlins. So purlins 1 muna tayo since nga dalawa yung truss natin. So purlins 1 natin. So, paano ko ba nakuha to? So, yan, based dito. Since ito yung una nating structure para dun sa truss. So, yan yung, ganito yung design ng truss. So, ito yung value niya. Ayan yung 14.6 na yan. So, yan yung mali pala. So, ito pala yung sa kabila. Ito pa lang sa kabila yung sa purlins. So, ito itong yellow na to. Ayan. Ito yung truss. So, yung pa-triangle. So,
So, then, next natin dyan. So, punta na tayo dun sa ano. So, purlins natin. So, yung properties natin dyan is 50 by 75 by 1.5 mm. So, which is 2 by 3. 2 by 3. Tas 1.5 mm yung thickness niya. Then, so, iyan natin siya. 3D natin siya. So, ganito yung magiging itsura niya. So, si purlins yan. Yan. So, yan. So, punta tayo sa loadings. So, apply natin yung self-weight. Tapos, itong isa niyang dead load. So, nag-iisa lang naman yung dead load niyan. Yung application nung roof sheet natin. So, ito. So, babagoy lang natin yung ano niya, yung so, naka-negative siya. So, naka-negative. Then, live load natin is ito. Live load. So, ito. Para sa rope 1. So, 0.36. Then, yung sa wind load application niya na. So, punta tayo dun sa dulo. Yan. So, based dito, ang min roof height natin is 8.62. So, 8.62. Mangyayari, so, nasa halos gitna siya ng 7.5 tsaka ng 9. So, ginagawa ko dito is, so, yung pinakamalaki na. So, parang meron tayong allowance, kumbaga. So, 9. So, value ng ano natin is, ng exposure natin is 1. So, lagay lang natin siya dito. So, 1 ito. So, automatic na naman yan, nakakalculate na. Then, ayun. So, 14.21 yung degree ng slope niya. So, nandito siya. Sa 77 to 27 degrees. So, dyan tayo magpo-focus. Then, so, wind speed niya is 250. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo. 250. Kung 220 yan, yung pa rin naman, magto-250 pa rin tayo. Then, exposure B. So, yun nga, yan dito yun. Kung anong exposure nyo. Then, ayan. So, para ma-check natin kung alin dito. So, ayan, marami siyang value ng zone 1, zone 2, zone 3. So, dito tayo magbe-base sa area na mako-compute. So, base dito, ang mako-compute na effective area ng purlins is 1.76. So, 1.76. So, ang area di 1.76 lampas na siya ng 1. So, yung 2 na yung doon na tayo magbe-base sa 2. So, lahat ng 2 yan yung value. 1.09 tsaka negative yung sa ano natin, yung sa WL1 natin is pare-pareho naman 1.09. So yung mababago lang is dun sa WL2 kasi negative 1.85, negative 3.04, negative 4.57. Yan na yung value niya. So yan, nandito yan, auto calculated na rin. And so, ito na yung mga i-apply natin. So, sa truss naman tayo. So, sa truss, 20.36 daw yung ano natin, effective area. So, based dito, pinakamalaki na natin is 9.5. So, yun na yung gagamitin natin. Yan. So, yun, ganun pa rin yung WL1 natin is pare-pareho. 0.85 lahat. Then yun sa WL2, negative 1.72, negative 2.44, tsaka negative 3.83. Yun yung gagamitin natin.
Saan taka kaya bakit merong dito may green? So magagamit natin yan dun sa isa, sa Trust 2 natin. So mamaya na natin discuss yan. Since na-discuss na natin yung para sa Trust 1. So yan, punta na tayo dun sa dito, sa Perlins 1. So dito, 0.65, dito siya nanggaling. So ayan, yung value nung WL1. So pare-pareho nga siya. So gagawin lang natin siya negative. Ayan. So ang application niya, overall yan sa lahat. Since wala, ano nga, yun, nalimutan ko pala itong explain. So dito, based dito sa ano natin, so A. So yung A na yan is, so parang in ano natin is 1 lang. Kumbaga ito yung A natin eh. Ito yung nag-govern. Tapos ito, para paano to makuha tong 13.6 pala na to. So list horizontal dimension. So yan, nakabase yan dun sa structure. So dito. Yan. Medyo naglalag. So yung structure natin. So makikita naman agad natin alin dyan yung list dimension. So ito yan. 13.6. Kasi ito 14, nasa ano to 18.2. Ayun. So ayun, bakit eto dito, 'di ba? May mga pagpipilian tayo. So paano yan natin masasabi kung alin diyan yung gagamitin? So punta tayo dun sa may ano natin, diagram. So since gable roof yung ano natin, so makikita nyo dyan, wala naman ibang value. So A lang halos lahat yung ano niya, pantay-pantay. So yung gitna is 1. Then ito, nasa na yan? So gitna is 1. Tapos yung mga nasa gilid is 2. So ito, 2 rin to. Yan. So yung gitna is 1. Tapos yung magkabilang dulo is 2. Yun yung gagamitin natin. So puro A nga yun yung value niya. So, mako-compute natin is 1.36. Dapat na dyan naka-apply yung zone 2 natin. So, punta tayo dun sa ano. So, since nga yan, pare-pareho to. So, wala tayong a-applyan ng mga yung 1.36 na yan. So, since same naman. Dito tayo mag-apply sa WL2. Since, yun, based dito, yan, magkakaiba siya ng value. So, ito yung zone 2 natin, 1.82. Yan yung apply natin na magkabila na 1.36. Dun sa gitna, yung negative 1.11. So, mag-change lang siya ng sign. Magiging positive. Ayan. So, na magkabilang dulo yung 1.82. So, yun nga, yung katulad ng sinasabi ko dun sa mga previous nating tutorial. Di ko na siya tawag dito, ini-exact na 1.36 kung ano yung makuha ko dun sa value ng A natin, kung ano yung mag-govern. So, basta dapat equal or mas malaki. Kasi, yun nga, kasi yung ano natin, yung pinaka supports naman natin kasi, hindi naman exactly lagi na papatak dun sa 1.36 na yon. So, imbis na maglagay ka pa doon ng support, kumbaga sa actual, wala namang support talaga doon. At least may parang allowance ka. So, yun. 2.27 nga dito. So, yun. Mas okay na mas malaki. So, ibig sabihin, pag pumasa yun, medyo malaki yung allowance ng strength ng ano nyo. Then, 1.11 yung nasa gitna. So, yun. So, okay na tayo. Tapos, apply nyo lang yung mga load combination. Tapos, perform analysis lang tayo, tapos ide-design. Tapos, run na lang natin. So, pagka-run nun, so, ayan, 0 errors naman tayo. So, yung parang kumbaga, practice ko na rin na laging ginagawa is ito.
sa find. Tapos, search mo lang yung fail. Tapos, so, yan. Mache-check mo. Wala namang ganun na pag dito. Parang failure na nangyari. So, ayan. Pass naman yan lahat. So, ito yung mahalaga na kukunin natin sa still take off. Yung weight. Yung weight ng purlins 1 natin. So, negative, 0.282. So, punta tayo dun sa load. So, punta tayo sa dead load. Ayan, 0.282 yung value. So, yung ano natin, length ng tawag dito, purlins is 7.7 dito sa truss 1. Then, ayun, so meron na tayong purlins. Meron tayong purlins 2. Ay, may purlins na tayo na 1. So, next natin is yung truss 1 na. So, para makuha na natin to. So, ayun, next na tayo. So, truss 2 na tayo. Ay, truss 1. So, ito yung truss natin. So, view natin yung 3D rendering. Ayan. So, yan yung itsura ng truss natin. Doon. So, ganun pa rin yung size nun. So, kung wala sa plan, so, assumption lang talaga muna kayo. So, yun nga lang, medyo matagal-tagal din siya kasi mag-a-assume muna kayo. Kasi kung pumasa man siya, check nyo pa rin yung ano nun eh. Yung ratio. Kung parang over design ba. So, yan. Ito yung ano natin. So, ito yung size niya. 50 by 50 by 5 mm yung size niya. Then, so dito naglagay ako ng beta. So sa ilalim. Kasi nga pag nag-automatic pag nag-design ka kasi diyan, ito nakabaligtad yung itsura. So kailangan i-adjust mo 'yan. So para tumugma. So yan. So sa specification, so kailangan nating i-release yung dito sa mga web. Sa support natin, ayan. Tapos ganoon din sa ano na tayo sa loadings. So self weight, tapos 0.44 tsaka 0.14. So saan ba natin nakuha yan? So dito yan sa may ano, effect ng mali dito. Effect ng roof sheet tsaka ng purlins natin. Ayan. Tapos sa live load natin is, so yun, naka-effect siya dun sa taas. So doon naman talaga siya naka-effect. Live load is 1.38. So yun yung live load natin sa roof 1. Yeah, 1.38. So sa WL1 na tayo. Tapos balik ulit tayo dun sa part 2. So dito na tayo sa truss. So 1.96 daw yung value ng WL1 natin. Yan, 1.96. Then sa WL2, so ito yung value 3.96 tsaka 5.61 para sa zone 2. So sa mangyayari, so itong 1.36 na to, so dapat ang value niya is 5.61. So ayan. So ayan ba, ito yan. Naka-apply yung 5.61 natin. So 3.96, so sa gitna yan. Then ayan, apply nyo lang uli yung load combination. Then ayun, ganun pa rin, analysis, design. So run analysis na natin. Yan. So ano naman, 0 errors. Check ulit natin. Find ulit, fail. So 0 match naman ulit. So
Design. Ayan. Sa pumasa naman yung ano natin. 50 by 50 by 5 mm. Then yan, yung pinakamahalaga uli na yung weight ng truss 1 natin. 4.708. So, nandito rin naman yan. 4.708. So, mayroon tayong value ng truss, ng purlins, saka ng truss. So, makakalculate na yung roof sa roof beam. So, paano ba siya nakakalculate dyan? So, yan. So, may value na tayo nan. Compute na natin yung load ng purlins dun sa area. Then, yung load ng truss naman para dun sa beam dun sa area na yun. So, ang total niya is 0.44 kPa. So, yun na yung sa roof framing natin, yung pinaka-total. Ayan, meron siyang effect nung ceiling tsaka ng MAP. So, mag-a-add yung tatlong yon. So, yung total load, roof load na natin, roof beam load natin is 0.88. So, yan yung i-apply natin. So, dito, so naka-KPA to. So, sa ano naman, wala naman tayong, hindi naman natin siya pwede i-apply ng poplar load kasi medyo malaki yon. So, mangyayari, i-apply natin siya as sa member. So, mangyayari, dito natin siya kakalculate sa roof beam load. So, 0.88 yan lahat. Kasi yan nga yung roof load natin. So, i-distribute natin siya. So, paano ba natin nakuha to? Itong mga to. So, punta tayo dito sa ano natin? Sa plan. So, yan. Dito kasi naka-apply yung ano natin eh. Ayan, dyan. Dyan naka-apply yung roof natin. Yung roof truss 1. So, ang position niya pag ganito. Paano ba? Ay, ano na lang, ganito. Pag ganito yung position niya eh. Ayan. Pag ganyan yung roofing. Ay, yung ano natin, truss. So, dapat, ano dyan? Ano ba yan? Parallel ba yun? Basta yung kabaligtaran nan. Dun naka-apply yung mga ano natin. Yung parang pinaka-support. So, dito yan. Dito. Ayan, dyan. Dito. Tsaka dito. Ayan. Tsaka ito. So, mangyayari, ito yung basis natin na distance. So, 0.96, 2.7, tsaka 5.94. So, mangyayari, dalawa yung inner natin. Then, dalawa ding outer. So, kaya kaya yung ano natin dito, yung sa inner one is 4.96 tsaka 2.7 yung length. So, makukuha natin yung 3.38. Then, sa inner 2 natin is 2.7 tsaka 5.94. So, makukuha natin 3.82. So, sa inner natin is 4.96. So, makukuha natin 2.19. Then, sa outer 2, 5.94. So, makukuha natin 2.62. So, ayan, nakuha na natin yung ano, yung para dun, yung application nung ano niya. Pero ito, i-apply pa natin to is sa, ano na, sa frame na. Sa frame na natin lalagay yan. So, sa next video naman natin is, ano na, dun tayo sa truss 2 na tayo. So, yun lang. See you sa next video. Welcome ulit dito sa part 3 ng tutorial natin. So, last video, so, dinesign natin yung truss 1. So, ngayon, sa truss 2 na tayo. So, yun.
Punta tayo dito sa Perlins 2. So, sa Perlins 2, paano natin siya nakuha? So, ito yung ano natin. So, kunin lang. Since yung orientation kasi ng truss natin is pag ganito siya. Ayan, pag ganito. So, yung purlins natin perpendicular sa kanya. Ayan. So, pag ganito yung ano natin, truss natin. So, ayan, mali. So, ayan. Then, yung properties niya, so, 50 by 75 by 1.5 mm. So, 2 by 3 pa din. So, dapat pag nagano kayo, nag-design kayo, kung magkaibang roof or magkaibang designation ng roof. So, dapat yung ano natin, pag nag-design is same materials, tsaka same sizes. Para, kumbaga, maging economical. Kumbaga, pag may sobra dun sa kabila, pwede natin siyang magamit dito sa kabila. O kumbaga, pag nag-estimate ka, so, magkasama na siya. So, yan. So, sa loadings na tayo. So, dead load. So, self-weight, tsaka yung negative 0.11. So, ito yan. Then, sa live load naman is negative 0.36. So, ito yan. Then, sa WL1 tsaka WL2, so, ayan. Puntahan muna natin yung dito sa part wind reference part 2. So, sa condition 1, so yung sa horizontal dimension nito, list horizontal dimension, so dapat hindi natin isa-same dito sa kabila. Since nga yung application nung roofing doon is ganito lang. So, dyan lang siya naka-apply. So, dapat dyan tayo magbe-base nung list dimension. So, since dyan, so, itong kabila is 4775. Itong kabila is 4368. So, yun. Yun yung gagamitin natin. So, ayan. Then, ayan. So, ito, 4368 pala to. 4368. So, yun. So, ganun, nag-govern ay 0.9. So, bakit ba siya naging 2A? So, since nga yung kabila is naka-gable roof tayo. Dito is naka-monoslope lang tayo. So, dito, based dito sa ano natin is yung zone 1 natin sa gitna. Then, yung magkabilang dulo is zone 2. So, naka 2A na siya. So, yun na yung gagamitin natin. 2A. Then, so, para ma-check natin yung kung saan yung kung anong value to yung makukuha natin. So, doon may sinabi, may inano tayo dito sa taas na yung kulay green, yung last video. So, yun, ito dito yun. Since nga for 0.72 yung value ng Berlin's effective area doon. So, mas mababa pa siya sa 1. So, ang magiging value na nagagamitin natin is yung 1. So, ito na yung magiging value niya. So, sa WL1 natin is 1.2. Yan. WL2 is negative 1.9, negative 3.33, tsaka negative 4.9. Yan. So, auto calculation na siya, nandyan na siya. Then, sa truss naman natin is 4.75. So, check natin kung nasan yung 4.75 na yan.
4.75. Mas malaki na siya sa 4.5. So, ang patak niya na is nasa 9.5. So, same na lang siya nung nasa kabila. Yung sa trust 1 natin na value. Ayan. So, ngayon, i-design na, i-ano na natin siya. So, calculated na yan. So, pupunta na tayo dun sa i-check na natin. So, dito, ang WL1 natin is negative 0.72. So, ito yan. Same lang kasi so, hindi natin magagamit tong 1.8 na to. So, dito sa zone 1, zone 2, so negative 1.14 tsaka negative 1.99. So, nasa 1.99 natin i-apply tong 1.8. So, ayan. 1.14. So, sa gitna. Then, 1.99 dun sa magkabilang dulo. Then, so, apply na lang natin ulit tong load combination. Then, analysis and design. So, run analysis natin. So, 0 errors naman. 0 warnings. So, ayan. So, yung nakaugalian natin. Find natin yung fail. So, 0 matches naman. So, ayan. Pass naman siya. So, ito yung mahalaga dyan. Yung weight. So, 0.109. So, nandun na siya sa may load, ano natin. So, ayan. 0.109. So, yun nga, yung ano niya, ilalagay lang natin yung length niya. So, 5.5. Then, magiging value niya is 0.15. So, design naman natin yung sa truss 2. So, explain ko lang pala yun dito. So, since nasa rope 2 na tayo, so, dapat hindi natin ilalagay yung value nung mako-compute natin na value ng weight ng truss dito sa truss 1. Kasi, based dun sa project details natin, yung truss 2 natin is nasa truss 2. So, dapat dun natin siya ilalagay sa truss 2. Since nga, yun o, naka-auto-calculated din yung mga spacing niya. Yung length, tapos yun yung sa area. So, ayan. So, next natin. So, sa ano na tayo? Sa truss. So, ito yung design ng truss natin. Ayan. So, ano siya? Naka-monoslope lang. So, same sa purlins. So, dapat yun sa trusses natin is same din ng value. So, 50 by 50 by 5 mm. Then, sa specification, so, i-release natin yan sa may web. Then, so, sa loadings na tayo. So, apply natin yung self-weight. Tapos, yung effect ng roof sheet, tsaka ng purlins. So, ito yan. Effect ng roof sheet, tsaka ng purlins. Then, sa live load. So, ito yan. 0.72. Then, sa WL1 at WL2 na tayo. So, yan. Negative 1.02 daw yung WL1 natin. Yan. So, same lang yan. So, hindi natin magagamit ng 1.8. So, dito natin siya magagamit sa zone 2 na negative 2.93. Kaya yung zone 1 natin is negative 2.06. Yan. Then, apply lang ulit natin yung load combination. Mag-analysis. Then, design. Tapos, run analysis na tayo.
Yan, 0 errors. So, find lang uli natin yung fail. So, 0 match naman. Ayan, nagpass na yung mga ano natin. So, check na lang uli natin tong weight. So, 1.475. So, ayan. Punta tayo sa loadings. Ayan, tama. 1.475. So, nakuha na natin yung roof framing load natin. Then, so, i-add na lang natin yung ceiling tsaka yung MEP loadings. So, makukuha yung total roof beam load nung roof 2. So, 0.98. So, ayan. So, kukunin lang natin yung distance. So, punta tayo sa plan. So, since nga yung roof natin, truss natin is pag ganito yung orientation, kumaga dyan yung ano niya. Ang sasalo nung load niya is pag ganito. Yan. Tsaka ito. Yan. So, maghahati lang yung dalawang yan. So, dulo-dulo yan. So, kaya ang value niya is 4.47. Yan. Then, yan, 2.03 yung value niya. So, yan. So, na-design na natin yung truss 1 tsaka truss 2. So, next video, design na natin yung pinaka-frame. So, i-apply na natin yung mga loads na nakuha natin. So, yun. See you sa next na video natin. So, welcome ulit dito sa tutorial natin. So, ito na yung last part natin. So, dito, ito na yung frame natin. So, pakita ko lang yung 3D rendered view niya. Ayan. So, 2-story siya. So, based dun sa plan natin is, dito sa area na to, dito, dyan naka-effect yung ano natin, yung truss 1, then yung truss 2, dito. So, i-inspect muna natin yung mga ano dito sa frame. So, ito yung mga specific ano niya, properties. Ayan. Then, sa materials natin is naka 21 MPa tayo, 3000 PSI. Then, specification. So, apply natin yung sa crack niya, sa columns, tsaka yung sa beams. Then, releases, tapos yung sa rigid diaphragm niya, floor diaphragm. Then, support. Ayan. Then, sa loadings na tayo. So, apply lang natin sa wind load. Ayan. Then, sa reference load. So, ito na. Dito tayo mag-focus. So, apply natin yung self-weight. Then, 7.46. So, dito, hindi na kasi ako nag-apply dun sa pinaka ground floor. Kasi, yung sa ground floor natin, ang nagdadala na dun halos din is yung lupa. So, less na yung kinikerry ng beam natin. So, para hindi dito sa ano natin, hindi na tayo kasi pag dito dinesign natin siya dito, parang wala kasing soil na nagkikerry dun sa ano eh. So, sinasalo lahat ng beams. So, pwede naman natin i-design din yun, pero so, dito kasi sa mga project ko, hindi ko siya sinasama. Ang nilalagyan ko ng application ng load is sa second floor or basta yung upper floor. Yung ground floor hindi na. So, yun.
So, 7.46 yung ano natin, member load. So, yan yung application ng CHB wall. So, ito yan. So, exterior. So, 7.46. Then, yan, hindi tayo naglagay ng interior kasi nga, ayun nga, iba-iba yung orientation. So, 1.2. Santong 1.2 na to. So, yan. Naka-effect siya doon sa balcony natin tsaka sa roof deck. So, yan yung steel. Yung steel railing natin. 1.2. Then, so, ito. 5.28. So, ito yung total nung floor load natin. So, ito yan. 5.28. Then, ayan. So, ayan. In-apply lang naman natin sa lahat ng pwede applyan na floor. So, next natin is tong uniform load. So, ito na. Dito na tayo mag-focus. So, ayan. So, ito, yan. Itong tatlo na to. So, itong apat pala na to. So, yan yung galing sa may ano, sa truss 1 natin. Ayan. So, itong 3.38 na to, so, inner yan. 3.82. So, inner 2 natin. Then, 2.19 is outer 1. 2.62 is the outer 2. So, ito yan. So, inner natin is 3.38. Inner 1 natin is 3.38. Inner 2 is 3.82. Outer 1 is 2.19. Tsaka, outer 2 is 2.62. So, ayan. So, itong 2.03, ito yung effect nung truss 2. So, since nga pareho lang kasi ng value. Since nga dinabade lang siya sa 2. So, 2.03. So, ayan. So, dito siya naka-effect. Yan. Sa area na yan. So, ngayon, so, tapos na tayo sa ano, sa dead load. So, sa live load naman. So, ang nag-govern lang dito naman is yung 1.9. So, since nga 1.9 lang naman talaga value ng ibang area bukod dito sa balcony. So, lahat ng area, so ito 2.9 is sa balcony lang yan. Yan na natin. Ayan, sa balcony. Then, 1.9 para sa roof deck. Then, basic floor load natin is 1.9. Then, ayan. Ito na yung mga live load natin para dun sa roof load. So, kunin ulit natin to. Ayan. 2.3 is para dun sa inner 1. 2.59 para dun sa inner 2. Outer 1 para dun 1.49 para dun sa outer 1. 1.78 para dun sa outer 2. So, ito yan. 2.3 para sa inner 1. Inner 2 is 2.59. Outer 1 is 1.49. Then, outer 2 is 1.78. Then, yun nga, yung last natin, yung nag-effect dun sa truss, ano natin, yung truss 2 natin. 1.38, 1.34. So, ito yan. So, same lang naman. So, kaya isa lang yan. So, goods na. Nalagyan na natin yung mga reference load. So, lagay naman natin yung sa seismic definition. So, yun.
Zone 4 tayo. Importance factor 1. Tapos yung redundancy natin na 8.5. Yan. Pareho lang yan. Then yung soil type natin na 4. Then source factor natin 1. Tsaka 1.24. Then yung city natin is 0.0731. So yan. Then so apply na natin yung mga load case. So ayan yung sa EX, easy. So sa WX, ito, hindi ko pala natin ano. So ayan, ito yung sa seismic load EX. Then seismic load easy. Then wind load WX, tapos wind load WZ. Yan. Then yan, i-reference load lang natin yung sa dead load at live load. Then yan, apply na natin yung mga load combination. Then analysis natin. So dito hindi ako nagde-design dito pag concrete. So gamit ko is RCDC. So dito, since nga tutorial lang naman to ng para sa Excel natin. So, hindi ko na i-elaborate masyado yun sa RCDC. So, yun. I-run analysis lang natin to. So, yun. 0 errors. So, bali, check lang uli natin. So, find, fail. So, 0 matches ulit. So, sa floor diaphragm natin, so, ayan. So, dyan siya, yan yung mga natin sa center of mass. Then, story check. So, no sub-story detected tayo. Tapos, ito, i-counter check natin yung base shear. So, ito yung value natin ng self-weight. Then, ito yung calculated na base shear. So, punta tayo dun sa Excel. So, base shear. So, yun ito yung value ng niya, ng self-weight. Then, ayan yung value ng base shear. So, same dun sa calculated ng STAAD. So, lagyan nyo lang ng na i-verify nyo kung nagtugma. Then, next natin, yan. So, ito pa rin, nandito pa rin tayo dun sa So, medyo hassle pa rin nga talaga mag-check ng storage ng drip dito kasi nga mamano-manuhin mo i-copy to. Kasi hindi siya nagiging pag pinaste is isang agad siya, isang table. So, ayun, ko na lang. So, basta yun ang mga value dito is nilagay ko siya dito sa drip. So, ayan, drip calculator. So, ilagay nyo lang yung story height dito nung building. Then, i-ano nyo na to. Ilagay nyo lang dito yung mga value ng average displacement tsaka drip. Yan. Pagkalagay nyo dyan, so mag-auto calculate na yan. So, since dito nag-pass naman siya lahat. Yan. Medyo hassle lang talaga mag-copy paste dito. Kasi ngayon dun sa is hindi siya naka-table pag pinaste mo dito sa sa Excel. So, hanapan ko pa siya na ibang way. So, update ko na lang ulit itong Excel pag may nakita na akong mas madaling way. So, ayan, okay na tayo sa drip. Then,
So, diasphere niya, kumbaga, yung center of rigidity. So, okay na yan. So, yun lang. Yun lang naman yung mga chinecheck natin dito. So, yan. So, pakita ko din sa inyo yung so, ito yung design criteria niya. So, sa analysis. So, ito yung pinaka ano natin. Page 1. Ayan. Then, so, pakita ko na rin sa inyo yung iba. So, Perlin's design report file. So, ayan. So, yun yung pangalawa natin. Then, Perlin's 1. So, output file. So, galing kay STAAD to. Then, yun. Perlin's 2 na tayo. Report niya. Then, yung design. Tapos, yung pangatlo is itong trust 1. So, yung ano niya, report file. Then, output file. Tapos sa trust 2 na tayo. So, report file niya. Then, yung output file. Then, yung sa structure naman. So, yan. Ito yung pinaka-report file niya. Then, ito yung output file kay STAAD. Then, sa putting, so ito na yung di ko na iano yung sa RCDC. So, ito na yung report niya sa report ng RCDC para sa putting. So, ito yung design ng putting. Then, sa column, ayan. Sa tie beam. So, ayan yung sa tie beam. So, sa second floor, sa roof deck. So, kasama na rin dito yung roof beam. Then, yung slab on grade. Tsaka, suspended slab. Ayan. Yan yung mga report na sinasama natin sa sa structural analysis sa report. So, ito yung compilation niya. Ayan, nasa 149. Medyo marami. So, pwede, depende ka rin kasi ito sa, sa design. Yan lang yung natin, kung paano natin i-apply yung from Excel na loadings to STAAD. So, stay tuned na lang kayo dun sa iba nating ibang tutorial. So, gagawin ko ng tutorial din yung iba kong mga project. So, inano ko lang to. Ito yung inuna ko kasi ito yung mayroon nga, yung may in-adjust ako sa Excel kasi nga dalawa yung group. So, para lang ma-update ko lang din kayo dun sa mga pagbabago dun sa Excel. So, mag-upload din ako ng parang pinaka nito interface para makita din ng mga nag-avail na tsaka mag-avail pa lang. So, yun lang naman. Thank you. See you ulit dun sa susunod nating video. So, yun sa mga di pa sa mga nag-avail, so punta lang uli kayo dun sa sa G-Drive access natin. Then dun sa mga di pa nakaka-avail, so avail na kayo. Message nyo lang ako. So, kita na lang uli sa susunod na video.